Matapos ang long journey ng kanilang long game classical battle round robin, nakahabol po si Magnus. Kasi natalo siya kay Van Forest, di ba? Yun lang naman ang talo niya eh. Kaya medyo naghabol siya, abay nakaabot. Nakatied kay Arjun Erigaisi. At dito pala ang rules, kapag nag-tied mga kamatsas, magkakaroon ng tiebreaker blitz games. Nako po, si Magnus, World Blitz Champion ngayon yan eh. Kaya mabigat ang nangyari kay Erigaisi pero kailangan niyang sumabay, kailangan niyang tibagin si Magnus kung gusto niya mag-champion. Kaya yan po ang ating pag-aaralan, mga tiebreaker games nila. Pero bago yan mga kamatsas, iwanan ko muna kayo ng puzzle hatid sa atin ng Internet Chess Club. It's Black to Play. Ito po ay laban ni Gata Kamsky 2014, no? Ano kaya sa palagay nyo ang kahanga-hangang ginawa niya na halos hindi naman pala mapigilan na ng puti ang bumugsong dating ng atake? Nako, talagang bumugso. Ayan po, no? Lapag nyo lang ang inyong mga kasagutan na makikita sa comment section below mga kamatsas. At sa mga wala pa pong Internet Chess Club, downloadable po sa Play Store at App Store. Madali lang po. Free lang ang paggawa ng account dito. Kaya grab your Internet Chess Club application mga kamatsas. Ang ganda pang training. Bago natin simulan mga kamatsas, available na po ang ating t-shirt kamatsas. Ayan, merchandise natin. Ang link popost ko po sa comment section below. Kasama ng link naman ng ating Kamatsas Online Summer Chess Clinic. Mag-enroll na po kayo mga kamatsas. Beginner, intermediate, advanced. Ang gaganda po ng mga lessons na inihanda ko dyan para sa inyo. Kaya grab your opportunity this Summer Chess Clinic. Sa unang laban po, white dito si Erigaisi. Black si Magnus. Nag D4. Knight F6 si Magnus. C4, E6, at nag Knight C3. Bishop B4. Nako, sharp ito. Nimso Indian ang pinasukan. Nag G3. Yan naman ngayon ang blitz variation dito ni Arjun. Usually po Queen C2, classical, Bishop G5. Yan ang mga natural. Knight F3. Tapos yung gusto nila Wesley na E3 lang. Simple lang. Pero ito G3 si Erigaisi. Nag-castling lang. Bishop G2. D5, syempre, controls the center, merong kagad tension sa C4, at nag-A3 muna. Sinubukan ni Erigaisi kung kakainin ba yung knight niya o aatras lang ang bishop ni Magnus. Inatrasan lang. Ibig sabihin, ayaw niya talagang, o gusto niya i-maintain ang bishop, ayaw niyang i-exchange muna. Nag-Queen D3, another unusual pattern of developments ang ipinapakita dito ni Erigaisi sa kanyang blitz variation. Queen D3 para depensahan. Kung ako po kasi dito ang puti, mga kamatsas, magna-knight F3 lang ako, tapos castling na. Tapos yung C4, natural namang ginagambit yan eh. Kung saga ng akin lang naman. Pero, syempre, iba ito, mamaw ito, super GM yan. Merong laman yan, may baon yan. Nag B6 lang si Magnus, simpleng buhay lang. Develop lang ang hinahangad. Pwede rin pala sa A6 para susundot sa C4, nakapin sa Queen. At ayun, nairita kagad si Erigaisi, naramdaman ko na pressure siya kagad sa paparating na especially Bishop A6. Oo nga, may pang ilang. Ginawa niya, kinain niya kagad para walang pawn na mapipin sa kanya. Kinain ng knight. Ayun, teka muna, ang aga naman nun. Ang aga, no? Dito po pala, pag B6, lumalabas novelty. Yan sa mga nagtatanong po, nasan coach ang bagong tira sa lumang tira? Ito po, B6. Okay, kasi ang lumang tira, C6, C5, at H6. Yan po yung mga luma. Okay, grabe makaluma. No? Okay, ito Magnus, bagong luto. Kain-kain. At nag-Knight F3, develop, magkakasling na, nag-Bishop to B7, develop, kinain na rin ni Erigaisi, kinain ng pawn. Kasi po, kung ang ipangkakain ay Bishop, matetempohan lang ng puti, mag-E4 lang eh. Mabibigyan lang ng daan para mabuo ng puti ang lubos na pagkakontrol sa sentro. Kaya, pawn ang pinangkain para walang E4. At nag-castling na, Knight D7, nag-Bishop F4, develop, at dahil nagkita na ang dalawang tore, pagka ganyan po, principle sa opening, kailangan iporma na ang mga tore. At itong Rook A, nakikita ko po effective yan sa C1, lalo na yung Bishop na sa F4, may atake na magagawa. May pressure, no? Pero sinipay gagad ni Magnus para maipangtibag na agad yang aatakiin sa kanya. Ginamit niya pang tibag, pang pressure.
At nag-B3 lang. Ayan, ano purpose ng B3? Para mapigilan din po yung paparating na C4. Kasi imagine, kapag naka C4 yan, alis ang queen, mag-B5 yan, patitibayin ng pawn sa C4, mag-A5, and then gagapang yan. Magmamarcha yung pawn sa queen side. Kaya ayaw hayaan yan na mangyari ni Erigaisi, nag-B3 lang siya para ma-prevent yung paparating na C4. At dito po nag-rook E8, tamang forma lang. Pag alis ng bishop mamaya, magte-take effect ang control sa E-file. At dito po nag-H4. Okay, H4 bakit? Meron bang G5? Di naman. Siguro dito, pag H4, ang isa sa binabalak ni Erigaisi, yung knight niya pwede niyang ilundag sa isang banda sa G5. Lalo na, yung queen niya ay may potential attack doon sa H7. Okay? At nag-H6. Ayan, naramdaman ni Magnus. Whoop, teka muna, preno muna. Oh, pinigilan niya muna yung ano man ang gagawin sa G5 square na yan. At dito nag-rook D1. Ano plano? Porma-porma. At pagka mamaya siguro sa isang banda pagka nakain yung pawn C5, kahit papano ang tore ay contributing factor para ma-pressure naman ang D5. Contributing factor, lalim nun Nag-A5 mga kamatsas. At ano balak ng A5? Ayan, hinihimay natin para maintindihan natin, no? May bishop A6 siya sa isang banda, kombinasyon, kaulam ng tore, bishop, medyo may masamang tawag natin dyan ay salbahiski threat. A5, no? Pasimple pero yun ang threat ni Magnus. At nag-A4 lang. Sa isang banda rin kasi mga kamatsas, mag-A4 din dito ang black. Napakalakas niyan. Bakit? Pag nawala ang B3 pawn, sasamantalahin ng black na makapush C4 at magkaroon ng malakas na pass pawn. Kaya pinigilan ni Erigaisi yung space, yung square A4 at nag-bishop A6 na nga, nag-queen C2 umilag at nag-rook C8. Sinundan pa ni Magnus ng isa pang pamresure na forma ng tore, queen B2, todo-todo ilag naman. Obligado naman talagang umiwas. At nag-knight to F6. Ayan, para ipoporma ni Magnus sa E4. At dito po nag-bishop H3. Ayun, pinana muna yung tore. Umilag, umiwas. At nag-bishop E5. Ayan. Bishop E5. Okay. Ang basa ko dito mga kamatsas, planong kainin ng white yung pawn C5. Imagine, pagka kasi bishop takes, may kain dun Yung tipong madadamage yung king side pawn structure. Kaya pagka kinain ito, obligado pawn ang ipangka-capture. At kung magkaganon man, magkakaroon naman ng magandang atake ang rook sa, especially sa D5 pawn. Okay? Pero nag-bishop F8 lang dito, pinorma muna ni Erigaisi ng talagang magandang forma. Kung titignan nyo po mga pyesa ng puti, properly well-developed na mga kamatsas. Ang ganda ng pagkakadevelop. Lahat formado Knight E4. Okay, Knight E4. Ano plano? Okay, pagpapalakas lang sa Knight. At the same time, may nakikita rin po kung F6 na paparating para ma-neutralize ang bishop. At kumapture na nga po sa C5. B takes C5. At nag-bishop F5. Yan. Planong paalisin, paatrasin ang knight na pumasok sa teritoryo. No, talagang anches talaga mga kamatsas. Salamin ng digmaan talaga no. Naalala ko yung sa sa yung bakbakan ngayon sa Strait of Hormuz, 'di ba? Pag may mga nakapasok na barko, naiirita kagad yung nasa teritoryo, gustong paatrasin kagad yung ship ng USA. No, parang ganoon Ayaw nila, iritado silang may nakakapasok sa area nila 'Di ba? Yan. So, yung knight ay kailangan paatrasin, umatras nga. Tama naman. Force move yan. Kasi kakainin talaga yan mga kamatsas, di makakabawi dahil may pin. So, force move na umatras. At kinain na nga po ni Erigaisi at ayun, nagkaroon ng bahagyang pagka-damage dito sa pawn structure, may double pawn. Yun nga lang mga kamatsas, ayun, nakipagsabayan Bishop takes E2. Yun nga lang, ang dapat ingatan dito naman sa side ni Erigaisi sa white, kahit papaano, nasa kamay pa rin ni Magnus ang dalawang espada. Kaya hindi po dapat i-underestimate yan. Naku, malakas yan. Knight D2, imamaneuver papunta sa C4. Okay. Or sa E4, threatening the pawn sa F6, threatening yung pawn sa C5, at nag-rook D8. Gumawa naman ng paraan dito si Magnus na mabawasan yung nang iilang na umaatake sa kanya. Pero sinuportahan lang, kinain, at nag-rook D8. Parang double. Pag inalis ang bishop, may kain, pero may knight E4. Ayun. May threat sa pawn F6. Nag-F5.
sipa lang muna. So still, hanging pa rin po ang bishop sa d5, pero nag-knight c3. Suporta na, may atake pa. Umiwas muna ang bishop ni Magnus. At dito nag-bishop c4. Hinamon, umiwas. Inuutakan kasi dito eh. O ito ang lesson dito mga kamatsas, no? Hindi ko mo hinamon tayo, priority nating kumain. I-analyze muna nating mabuti. Kasi kung kakainin po yan mga kamatsas, takes, tinan nyo naman, yung D5, yung B5 square, pwedeng lundagan ng knight yan. Imagine yung knight nandyan. Dito po, masasabi ko na mas malakas yung knight kumpara sa bishop. Okay po, kaya balik tayo dito mga kamatsas. Ang ginawa dito, umiwas si Magnus. Bishop B7, Rook D1. Talagang gusto palit-palit. Ayun, Rook D4 para pagka kain, imagine, mabubuksan din po yung diagonal, mas magagamit na yung dark square bishop. Magkakapaspon pa ang black sa gitna. Nag-king F1 muna. Inayawan ni Erigaisi ng kain. Nakita niyo po, no? Hindi ko mo may kain ng kain. Realization first. F4, ayun. Ayan ang mga binibiling endgame technique, pambasag, yan talagang, yan talagang meron si Magnus na parang medyo kulang pa yung iba. Meron din naman pero kulang. Si Magnus, kumpleto sa mga ganyan technique, yung mga basag-basag na ganyan ba? Kain, at nag-bishop c5, okay? Para suportahan. At nag-king e2, naku po, didikit na sa d3. Kakainin na yung pawn sa d4. Agad na pinigilan. Dapat alisto rin tayo sa nangyayari. Aware na aware tayo dapat sa nangyayari. Otherwise, pagka yung king nakadikit dyan, makukuha, ibang usapan yun. So, bishop e4 para di makadikit yung king at nag-bishop d3 hinamon, f5. Good move. Ganda. Hindi makain-kain ng bishop. Imagine, mabubuo yung pawn na ganyan. Delikado yan. Delikading yan. So, hindi talaga dapat kainin yan. So, knight c7. Ano plano? Magda-knight e6 ba? King f7 para walang knight e6. Knight a6, ayun. Blunderacious mga kamatsas. Kitang-kita naman sa evaluation bar ang itinalon na pagkalaki-laki sa black. Time check, 14 seconds, dying seconds na lang pala sila. Kaya pala si Erigaisi napatira ng mabilis. Pero accurate move ay bishop c4 check. So halos equal, no? Slightly better lang ng konti yung black. Pero balik tayo, knight a6. Bishop d6, aray. Yung knight di makagalaw. Nakukulong ng bishop. Nag g4, basag sa f5. Kinain lang yung bishop, kain yung pawn. At nag-king takes d4 at nag-king g6. Yun nga lang. Di makagalaw yung knight and kukuhanin pa ni Magnus yung pawn. Ay, grabe. Totally hopeless ang nangyari. Ayun. Dito po, nag-resign na si Erigaisi sa kanilang tiebreaker game 1. Bakit po nag-resign? Kasi sisimplihan na lang Kakainin na po kasi yan mag-assume tayo. Halimbawa, king f2, king takes h4. Anong bang gagawin dyan? Two connected pass pawns yan. Samantalang yung knight ni Erigaisi, nakaganon lang. Nakataas lang ang kamay. Nakataas lang. Ang bishop nakaganon. Sige, gumalaw ka. Gumalaw ka. Patay ka sa akin. Ayun. So, naging malungkot ang naging kapalaran ng knight sa a6. Hindi man lang nakatulong sa white king. Okay. So, naunahan ni Magnus, tiebreaker. At game number 2, kailangang bumawi si Erigaisi. Pag-aralan po natin. Bago natin simulan ang game number 2, palambing lang po, pasubscribe naman ang channel na to at paklik ang notification bell all para marami po tayong mga videos kasi mag-notify sa inyo. Okay po? Maraming salamat. Ang ginawa dito ni Magnus nag e4, d6 si Erigaisi, d4, knight f6. Okay. Ito yung tinatawag na, ayun, modern defense. Knight f3, bishop g7, bishop e2, okay, castling. So, normal. Nag e6, yan ang medyo hindi normal sa akin. Dito kasi ang madalas ginagawa, c6 o kaya c5 or knight bd7. Pero bihira ito. Bihira itong e6 na to. a4, ayan, yan ang mga binibili kay Magnus na mga parang ang hirap mo maisip na gagawin no? Pero space yan sa queen side. Knight c6 develop, a5, di ba? Hindi kasi tinapatan ni Erigaisi ng a5. Kumakain Yan nga yung mga bagong technique ngayon, mga kamatyas Malaking bagay pala yung space gaining strategy. Gaya niyan, yung a4, kanya na. Mamaya magamit ng Torian.
Rook B8 mga kamatsas. At yan naman ang lumalabas na novelty sa laban na ito kasi ang old line ay A6, Rook E8, Queen E7. Pero itong Rook B8 bago. Nag-H3 muna. Okay, extra pasingaw sa king. Prophylactic lang. Prevention lang din sa mga lundag-lundag na posibilidad mamaya. Ganun din naman po si Eric Gaisi, kunat-kunat. Grabe, blitz game na, no? Pero ang kukunat, no? Nag-bishop E3 develop, B6. Okay, challenge na yung pawn sa A5. Nag-A6. Okay, hinatid muna. Pawn wedge ang tawag dyan sa pattern na yan. Ano? Paghahatid ng pawn para kung mawala ang A7 later on sa endgame, malapit na. O, pero may drawback din yan. Ang drawback niyan, pwedeng maging matibay na pawn yan or pwedeng ma-overextend, makuha yan dahil ipinasok mo ng ganun-ganun. Kailangan panindigan mong wag babagsak yan. So, meron ding drawback. Knight E7. Queen D2. Yun, may sapul doon. Dinipensahan ng king. Siyempre, given ang matalas ang mata sa chess. Dapat matalas lagi. At alisto all the time. Ganun lagi. Nag-C6. O, di ba kakaiba naman, oh. O, kakaiba eh. Pantay-pantay, oh. Defense talaga eh, no? Knight E2, ayun. Imamaneuver siguro ni Magnus sa G3. Binad mo ban. Or gagamitin yung pawn, lalagay sa C4. Yan po ang nakikita kong basa dito sa strategy ni Magnus. Pero ang accurate daw ay Rook FE1. Or E5 na kagad, break. Or Rook FD1. Yan po ang mga rekomendasyon ng computer. Pero nag-Knight E2, B5, pamigil sa paparating na C4. Knight G3. Yun nga lang, parang yung knight kasi hindi ko nakikitaan na wala pa ganong gagawin. Ano? Nilipat lang dun sa kabila. Tingnan natin. Nag-Rook B6. Ayan na nga ang sinasabi ko. Overextended pawn. Naligaw. Yun na nga ang kailangan dyan. Yung palang B5, hindi lang pamigil sa C4. Kundi, ayun din, ma-disconnect yung bishop. Kuntiryado pala yung pawn A6 na naligaw. Nag-B3. Okay, another bad move by Magnus. Nagbababad move na. Aba, o ayan. Pero, ang alam ko po dito, tabla lang ang kailangan ni Magnus para manalo na siya sa championship match na to. Okay, pero pag nanalo ang black, another game pa. So, nag-B3, bad move. Ang accurate daw po is B4. Oh, pero ano bang plano ng B3? Gusto mag-C4, ano? At nag-Queen C7. Oh, nakita niyo po yung mga pahinog technique. Kakainin na lang yung pawn sa A6, dalawa na ang nakaturo pero hindi pa kinakain. Bakit po? Anytime naman makukuha eh. Yan ang mga matured realization sa chess na tinatawag. Maturity, decision making. Kasi hindi ko mo anytime mo na nga pwede nang kainin yan eh. Baka meron ka pang magagawa. O kaya pahinog muna. Nag-C4 na si Magnus. Kinain-kain, nag-C5. O kasi may chance po na gaganon eh. May chance na gaganyan yan. Inunahan niya para yung bishop manatiling barado na at totally disconnected na sa overextended pawn A6. Nag-D5. Ayun. Pag D5, sinarado pero bad move. Dapat daw is D takes C5, DC5, DC5, Bishop F4. According to Stockfish Computer Engine. Ayun mga kamatsas. Rekomendasyon ng strongest computer engine sa buong mundo na Stockfish na tinatawag. Pero nag-E5. Kinulose lang ni Eric Gaisi kasi kung kakainin po, di kakainin lang din ng sipon, mapoproteksyonan yung pawn A6. At nag-Knight H2. Kumbaga dito talagang decided na si Magnus, okay, yung pawn sa A6, iyon na. Iyon na yan. So gagawa na lang siya ng mga something-something na atake sa king side. Kinain na nga po ni Eric Gaisi. Nag-F4, another bad move. Ilan na bad move dito ni Magnus na nagawa? Hindi ko na nabilang eh. Dami, no? Dami. Accurate move daw is Rook A3 para ipapatong yung tore doon. Oo nga naman, may atake sa bishop. Pag umalis ang bishop, tumatagos yung battery, forma ng tore sa A7. Tatagos, ano? May pressure sa A7, lalabas. Okay. Pero balik tayo sa plano ni Magnus sa ginawa. F4, kain, at nag-Knight D7. So, tamang-tama po yung kain doon, no? Pag Knight D7, may tempo attack sa tore. At the same time, ang importante dito is mai-transfer yung knight going to E5 square. Napakalakas ng square E5 para sa knight, mga kamatsas. Okay? Nag-Rook A2.
Knight E5 na nga. At the same time, may atake rin po sa Pawn C4. Kinain na ni Magnus. Iritado na talaga siya. Siguro sa isip niya, ano na ba nangyayari? Bishop takes E5, Knight G4, libre, kain, ganun. Matchas, hindi pwedeng kainin pala, ano? Grabe mga bitaw, Chumek muna with tempo, King H1 and nag-Knight G8. Higa muna yung Knight for the meantime to protect the pawn H6. Higa muna. At nag-E5, wala na talaga. Bumalagbag na ng bumalagbag si Magnus. Ayan, maganda. Merchandise t-shirt. Balagbag. No? O, bili na kayo nito mga kamatsas. Order na kayo ha. Lalagay ko yung link sa comment section below. Order na po kayo. Yun ang link ng official merchandise ng Kamatsas. Okay po? So, itong suit ko, magkakaroon din kayo mga Kamatsas. Kaya, order na po kayo. I-deliver sa inyo. Door to door sa address na ibibigay nyo. Okay, E5. Balagbag na naman ang ginawa dito ni Magnus. Pero dapat daw Pontira is Queen E1. Napakakunat naman. Ano? Knight F5. Ayan ang mas gusto ko. Option ng computer is Knight F5. G-F5, Rook F5. Ganun. Kain sabay Rook F5. Positional sacrifice. Ang lalim nun ha. Kakatakot ano. Biglang tahimik lang Walang dating pero madating yon kasi kalkulado ng computer yun Kalkulado. E5. Balik tayo sa ginawa. DE5. Okay nain, di ba? Knight E4. Okay. Guhit-guhit ng mga atake si Magnus. And, ayun, mga kamatsas, na good mo ba ni Erigaisi? Boom! F5, double. Wala na. Nagwala na ng nagwala. Knight takes H6. Boom! Panis! Pabirang chess ito. Ano na to? Kinain lang ni Erigaisi. Check. Gumanon. Check. Triple. Kaso may tore. Yan Thank you sa toring nagbabantay. Magpapa-thank you ka talaga pagka ganyan. Ang laki ng role ng tore. Okay, so lumalabas po bishop sa bishop, tore sa tore, at bishop and knight sa tore. Two minor pieces sa isang tore, no? At with a massive center control, very active bishop at the center. So marami pong factor dito na nagsasabi sa position na to na talagang overwhelming ang lamang ng black. Kitang-kita naman po sa evaluation bar. 6 seconds na lang si Magnus, 53 seconds pa si Erigaisi. Queen G5 para hindi po makadikit ng Queen E7. Bishop takes pawn, nag-Rook A6. Ginagawa lahat ni Magnus ang bomba sa posisyon niya. Huminga ka! Huminga ka! Binubuhay niya Rook F6, 50-50 na kasi siya dito Rook F6 depensa. At ayun, talagang kakatakot yung mga tira lagi ni Magnus Hindi ko pa siya nakikitang tumira harapan Yung galaw lang ng mga piyesa niya. Lagi talaga parang may dating E4, ayan na nga po. Bishop E2 ilag, Knight F7, syempre paalisin ang nakakailang na pwesto ng queen dyan. Umatras and Bishop C8, atake, hamon tore sa tore, kinain na ni Magnus. Kinain lang din po ng bishop. Queen D5, Bishop D4. At dito po, talagang hindi na makayanan ng dibdib ni Magnus na nangyayari, iniresign na. Sa kanila po kasi ganun Pagka medyo parang halos wala ng dating, resign. At bakit nag-resign? Ito na po kasi nakikita kong plano. Yung queen, pupunta sa G3, lalagyan ng buntot para may mga ata-atake. So ito po, and kitang-kita naman sa evaluation bar, talagang totally overwhelming. Sobrang laki ng lamang ng black. Ni-resign. Ibig sabihin po, nagkaroon pa ng deciding game. Game number 3. Yan ang ating pag-aralan. At dito, white na uli si Erigaisi, black si Magnus. Napakagandang championship nito mga kamadyas. Ramdam mo yung nerve nito kasi last game to Kung sino manalo, champion. Nag-D4, Erigaisi. Knight F6 si Magnus. C4, E6, Knight C3. First game. Nimso Indian. This time, iniba naman ni Magnus. Yan ang kahanga-hangang isang bagay kay Magnus. Lahat ng opening, lahat ng depensa, iniikutan niya. Kaya di siya mahuli. Paano mo huhulihin ang opening niya? Iba-iba nga. Okay, pumasok po sa Queen's Gambit Decline Exchange Variation, Bishop G5. Naku, napakatandang opening na to. Panahon pa nila Kasparov, Karpov, Anand. Naku, talaga, gamit na to.
Bishop E7, so develop, magka-castling na. E3, ide-develop naman ng bishop. H6, okay, ayun lang. Yan ang blitz variation na masasabi ko po. Blitz variation. Kasi ang natural dito C6, castling eh. Yun naman ang mga pang long game, pang rapid. Pero itong H6 na early hamon ng exchange, inayawan ni Erigaisi. Okay? Castling, Bishop D3, C6, ayan, very natural, typical yan sa ganyan talagang tema. Pero, ayun, ito naman ang masasabi ko pong blitz preparation variation dito ni Erigaisi. Natural po yan sa F3 pumupunta yan mga kamatyas eh. Pero E2, okay, sige, meron akong inaabangan dyan. Yung F3, E4 ang inaabangan ko dyan, usually sa ganitong theoretical pattern. Knight BD7, tuloy lang sa normal development si Magnus, Queen C2, and the Rook C8, castling. Yung iba nagka-castling queenside eh. Pero kingside si Erigaisi, nag-A5. Ayan na naman po. Ayan na naman, no? Kay Magnus ko lang nakikita lagi yan eh. Yung tumitira sa gilid, tapos kakain lang ng space. No, yan ang mga teknika ni Magnus eh. Yun. Tinapatan na ni Erigaisi. Bago pa mahuli ang lahat mamaya, makaganon yan eh. Tinapatan na yung space. At nag-knight H5. Hinamo na ng bishop to bishop. Siyempre, kailangan i-accept yan. And rook AE1. So, ito po, very typical. Pag sinabing typical, natural po, no? Ilang beses nang ginagawa ito, pinagtatag na ng panahon, effective yan. So, rook AE1 plano, alisin ang knight, and then F3 E4 to build the center. At yan naman ang bagay na kailangan kontrahin ng black sa isang banda. Alam kasi ni Magnus din ang mangyayaring flow eh. So, knight DF6 to control the E4. So, hindi pa maka F3 ngayon, may bitin pa sa pawn E3. Knight C1. Ayan, para mag-F3 and maituloy na yung pinaplanong E4. So, higa muna yung knight. Diyan muna. Pwedeng gumanon, iikot, no? Pero maraming tira. Inunahan na ni Magnus. Bago pa mahuli ang lahat, inunahan na niya. In F3. Okay, ganun pa rin ang tema. Kain-kain. At nag-C5. So, dito po mga kamatyas, may pang-ilang na in-insert si Magnus na hindi basta-basta maka-E4 eh. Kasi may pang-ilang na kakain sa D4, babasag. In-E4 pa rin ni Erigaisi. Kumbaga, bahala ka dyan. Bahala ka dyan. At nasabi ko ba yung novelty mga kamatyas? Naku, sorry po. Nasabi ko ba yung novelty? Novelty. Bagong tira. Layo na pala. Ayun. Sorry po ha. I-atras ko lang konti. Babalik tayo dun sa kanina. So, ang novelty ay Knight E4 ni Magnus. Kasi old line ay Bishop E6. Yan, may nagtatanong kasi, saan po yung bago at luma? Ayan, ito na po. Yung Knight E4 ang bago. Balik tayo sa C5, in E4, kinain na yung D4. Kumain sa D5. Ayan na, sumabay na po dito si Erigaisi. Sabayan na. Ano sa palagay nyo? Sasabay ba ng kain dyan o aatras lang? Umatras lang. Meron kasing tamang timing ng pag-exchange ng queen sa dalawang tore. Tandaan nyo po mga kamatyas, kailan i-exchange ang queen sa dalawang tore? Kapag ang pawn structure ng mawawala ng queen ay solid. Pero kung ang pawn structure ay hiwa-hiwalay, wag, delikading yan, delikado. Hiwa-hiwalay, hindi naman solid eh, yung pawn structure ng black eh, pangit yan. Kaya inayawan lang. Pero kinain ni Erigaisi, yun lang. Na bad mo ban? Question mark ang binigay na grado ng computer engine. Bakit yan? C4 ka na lang, isolid mo ang pawn D5, tapos mag knight B3, threat mo ang pawn D4, yan ang tama, mali ka. Kinain kasi. Nga no, C4 pala diro. Depensa Pero kain muna. Knight F6 yung binalikan ni Magnus. Kasi, alam nyo po, pag nakuha kasi yung pawn D5, imagine, yung D4 ang kukuntiryahin long term. Yan ang ipe-pressure talaga yung pawn D4. Isolated Na-isolate. At baka nagtatanong kayo, Coach, ba't di kinapture yung pawn D5? May rook E8 matchas, di makadungaw, may bishop. So, tamang alerto at ingat-ingat din, no? Knight F6, balik tayo. Nag-Queen B3 si Erigaisi. Bishop D7. Uy, bakit? Ay, oo. Oo nga, pag kinain ng Knight, blunderatious, kakainin lang ng Queen. Kain sabay, magro-rook E8, di makakadungaw, may bishop. Ang galing. Simple pero rak yung Queen B3, ano?
Bishop D7, di umubra kay Magnus. Naamoy, nakita. Okay? Hindi makain yun, may bawi dito. Bishop C4. Okay, okay. So, talagang todo-todo focus na si Erigaisi to protect the pawn D5. Tapos may nakikita na po kung pampabuhay sa knight niya, ibabalik na sa track. No? Na pinahiga muna for the meantime Pero nag-knight E8. Ayun, para wala namang push at ibablock yung knight sa D6. Naalala ko po yung principle na the best blockader ng pass pawn ng kalaban ay yung knight. Knight ang the best na pang block sa pass pawn, sabi sa principle. Pero nag-knight D3, knight D6, knight E5. Ayun na nga, yung nabanggit ko po. No? Dinala na yung knight dyan. At nag-queen H4. Ayun, double. Ito na, lumabas na. Yung mga kiliti ni Magnus. Rook D1 para proteksyonan ang pawn sa D4. At dito, nag-bishop E8 muna. Para kasi nakahang And mag-F6 yan. Yan ang mga nakikita kong paparating. Nag-bishop F1 muna. Iwas. Para walang kain na timing dun mamaya. Rook C8. Pinorma na ni Magnus yung kanyang toring na tutulog. Nilagyan ng trabaho. At nag-queen B6. Double attack. At ay grabe. Gracious pala yun. Tama ba? Ay perfect yung tira. Sige nga po mga kamatsas. Hanging yung knight. Pero may ginawa pong hindi naman pala ganun kalaliman. Kala ko kalaliman. Tuloy ko na nga. Papapasal ko sana Bishop takes A4. Sabihin ko kasi hanging yung knight. Bishop may ganti rin Mababaw. Gusto ko sana ipapasal pasensya na Bishop A4 may threat Hindi makain yun. Ang babaw ng dahilan Makikita nyo rin yan. Mamaya na lang. Mamaya palabasin ko yung puzzle dyan mamaya. Rook A1. Umatake muna sa bishop. Queen F4. Sayang yun. Dapat na ipapuzzle ko Hindi. Libre to. Nag-H3. Lalim nung tira ni Magnus. Segundo na lang sila. Lumalabas pa yung lalim. Pag kinain po kasi yung bishop, may Queen E3 check, King H1, and Rook C1. Goodbye. Wala na. Ano pang pang-protect sa bishop? Wala na po. Walang solusyon. No solutiones. Queen B5, di pwede. May knight Okay? Ayan. Balik tayo mga kamatsas. Ganda na nang nangyayari. So dito, ayan, nandito na sa climax ng init ng position Nag-H3. Kung check, angat lang. Or King H1, relax lang, walang mate o walang back rank weakness. Nag-Bishop E8, umuwi muna. At kain yung pawn Pag kinain, may kain doon, di pwede. Pag dito, pupunta dito ang tore. Kinain nga! Ayun lang! Yun, laing blanderatious. Kasasabi ko lang kanina, pag kinain may rook C1. Teka muna, accurate daw is King H1. Prophylactic move lang muna para makaiwas na po sa mga timing ng checking H1. Yun ang mga tipong pa-islog-islog pero yun ang on point. Pero dahil nag-rook takes A5 mga kamatsas, ayun na nga po, sinundan na ng Queen E3. Check muna. Anytime naman yung rook C1, King H2, check ulit. King G1, bakit? Knight F5. Kumabuse pa. Ang tamang tira daw, mga kamatsas, tama naman yung kanina Ang follow-up dito is, yun ang follow-up. Oo. Dapat sinundan na ni Magnus ng ano ba kinakatakot niya? Kasi hanging to kahit paano Pero pag kinain kasi yung knight kasi, check muna doon. Ay, oo. Pagka bumaba dito, kain yung bishop. Sandali lang po, mga kamatsas, silipin lang natin to. Tapos, may queen takes d4 check. Punta doon. Queen f4 check ulit. At punta dito. Queen e3 check ulit. Queen d4. Queen e3. King h2. Tapos, rook takes f1 na. Yan. At ito na po yung paparating. Check. g3, queen d2. Mate in 2 moves. May paparating. Okay? So, dito po kitang-kita. Super decisive advantage. Negative 4.02 ng evaluation bar. Okay? Balik. Galing nun Pero, nag-queen f4 check, sinundan ni Magnus ang knight f5 Umiba yung tema no? Knight f5, rook a1, another blanderatious. Under dying seconds mga kamatsas. Dapat daw pong tira ay d6. Kaso ang hirap na po talagang magkakitaan ng tamang tira lalo na 7, less than 10 seconds, wala na. Tarantang itik ang tawag natin dyan. Mataranta na talaga yan. Rook a1, bumalik.
para walang rook c1. Pinoroteksyonan ni Erigaisi ang back rank niya. Pero ayun na nga po, queen e3 check, king h2, piningas knight takes d4. Hanging yung knight, at the same time may knight takes f3 sacrifice, imagine, check, check, kuha yung queen. May ganong paparating. Nag-knight g4, wala na. Bumigay na talaga. Bumigay, king h1 daw ang accurate move mga kamatsas. Kung dito ba pupunta? Oh. Kasi ang ginawa, knight g4, knight takes f3, yung nabanggit ko po, resign. At very big congratulations again kay Magnus for dominating this very strong field ng classical tournament. Still the champion, Magnus Carlsen. Nag-all sila ng 5 points tapos sa tiebreaker nga lang talo. Again, congratulations kay Magnus Carlsen for winning this strong field tournament. Abangan naman natin mga kamatyas yung mga paparating pa po sa GCT ongoing, no? Sa Poland, may blitz section. Nandun si Wesley, Sindarov, and Gukesh. Nandito lang po si Coach mga kamatyas. Maraming salamat po. At magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.